Hi guys, this is Stacy Valerie, your mysterious writer. Wow, mysterious pero pangalan yung gamit. Hey guys, may kasabihan po tayo, your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. Yan guys, I'm in BDB registered author writer. And yeah, I'm a Pisces. And I'm a Philia Day, of course. So guys, sa mga nagtatanong ko ano po yung meaning ng Philia Day, ang meaning niya po ay Daughters of God. Kaka-open ko lang po ng Wattpad ko and nagulat ako kasi marami siya kaninang notification. Na pagka-open ko yan, no, tadtad ng vote. Bigla tuloy akong ginanahan. Tapos ito, meron ako nakita nag-comment. Ito, si Pushi. Hindi ko alam kung ano yung pronunciation ng username niya. Parang Pushi or Pushay. Pushy siguro, no? So, nag-comment siya dito sa ano chapter? Chapter 2 yata to. Ng anong story yan? Wait. Too hated to be loved. Ito yung ongoing story ko, guys. Series po siya. 3 story yung hindi ko alam kung ano nangyari pero parang bigla na may nag-click sa utak ko na parang naisip ko na pagsabay-sabayin silang 3 isulat. Wait, papakita ko sa inyo. Ito yun. Meron akong sinusulat na ongoing story na bigla na lang nag-click sa utak ko. And ito po yung, wait lang ha, sobrang bilis kasi ng, alam mo na, signal. Wait lang, wait tayo ng mga 10 years. Ayaw, di ma. Okay, wag na nga. Next time nyo na tingnan. Pero 3 story po, ito. 3 story po yung sinusulat ko. Ito, bago lang po itong tatlo na itong magkakasunod, yung itong touch me too rough, too hated to be loved, and please speak gently. Itong don't touch me too rough. Ito yung marami ko, 8 published parts na siya. Itong too hated to be loved, 6 published parts. Ito naman, please speak gently, 6 published parts. Yan guys, ano po sila? Series po yung 3 na yan. Heartless series. Basahin natin yung comment ni Pushi. Ang kulit ng username niya. Pushi, where are you, Pushi? Ito. Sabi niya, Thor. Bakit Thor? Parang, si Thor? Siguro ano siya, short for author. Thank you din sa support mo, Pushi. Sabi niya, Thor, thanks sa pag-update. Ito talagang kwento mo ang inaabangan ko. Sabi niya. Parang ginaganahan tuloy ako magsulat. And thank you kasi binabasa niyo yung story ko kahit ongoing pa lang. Pero wag po kayo mag-alala kasi tinatapos ko po yung mga story ko talaga. Medyo matagal ka lang kasi marami akong ginagawa at hindi lang naman po sa pagsusulat umiikot yung mundo ko. So, thank you pa rin po sa mga nakasuporta sa akin sa pagsusulat ko. And ito pa, may nag-vote po sa chapter 1 ng A Darkest Desire. And meron pong nag-add sa library ng 52 Weeks With You. Ito yung 52 Weeks With You po guys. Ano siya? Pangalawang story ko po na nasulat. And ang character ko po is si Jovi and Robert. Ang mga name po na yan is hindi po siya fictional. Dahil ang name po ay name po ng mga friends ko. So, hindi po siya pwedeng gamitin sa mga fun. Wow, parang may fan page account. Parang something ganun. Meron kasi mga iba ginagamit yung name ng character tapos gumagawa ng page. So, hindi po siya pwedeng gamitin. Okay. Tapos, merong bago nag-follow si Sound Norse. Tapos, may nag-vote. Medyo random yung pagkaka-vote niya. Si Ara DB5. Wait, check natin yung account niya. Ara. So, wala siyang story. Ibig sabihin siya ay isang reader. Nag-flood vote siya sa A Darkest Desire ko na story. Thank you po. Thank you. Nakakatuwa yung mga nag-a-add sa library nila. Thank you so much po.
Alam ko lahat ng mga nagpa-follow dito sa akin na bago, tsaka ng mga nagbabasa ng story ko, mga nagvo-vote, at saka nag-a-add sa library nila. Usually galing po silang lahat sa TikTok. Kasi doon po ako madalas mag-promote ng story. And thank you so much po kasi nagsusupport po kayo sa akin. Ayan, ang dami. Ito po yung mga nakaraan. As in, ngayon lang talaga ako ngayon ko lang tinignan tong notification kasi isang araw, nag-update ako ng story, nagsulat ako kasi nagkaroon ako ng time. Hindi ako makatulog, so nag-update ako and hindi ko na inopen tong notification and ngayon ko lang talaga siya nakita. So, yun lang. Thank you po. Thank you guys. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow sa akin, pwede nyo po ako i-follow. Meron po ako dito mga completed na stories kung naghahanap po kayo ng babasahin. Ito, ongoing. Ito po yung dapat kang mahalin. Actually, tapos ko na po siya 2023 yata. Kaso, nire-revise ko po siya kaya naka-ongoing po siya sa ngayon. Marami po akong inalis na scene and may mga pinalitan po ako na boring na eksena. Parang filler lang, ganun. So, hindi ko pa siya tapos talaga. Huwag na nating ilagay. So, sa mga nag-aabang po sa dapat ka pang mahalin, wag po kayo mag-alala kasi pag may time po ako, gagawin ko po yan, tatapusin ko po yan. Tapos ako magkikita tayo muli. Ito, mayroon na akong outline nito. Matatapos ko naman po siya pero medyo matagal kasi itong story na to medyo mabigat yung mabigat yung plot niya. And nahihirapan ako magsulat kasi nagsusulat ako ng dark romance pero ito kasi yung plot niya is more on parang sobrang abusive ng lalaki sa past life niya. Sa mga nakabasa ng ng description niya, yung lalaki dito kasi is sobrang abusive niya nung past life niya. So, itong story na to is umiikot na sa present life and nasa ibang katauhan na sila. So, and ito pong A Darkest Desire ko, ito po, series po siya and collaboration po. Kasama ko po si Lourdes and Lynn. Si Lourdes po siya po si Heathcliff sa Wattpad and si Lynn naman po is si Eslyn Hadjeri Ate Samoha 21. Yan po, sila po yung kasama ko sa collaboration. And this time, I'll Be Sweeter, Zaire Montino. Ito po yung unang nag-hit na novel na nasulat ko. Actually, collaboration din po siya. Siya po yung first collaboration ng writing group ng UWW sa mga nakakaalam po sa group ng Union of 40 Writers. Ito po yung una namin. Wow. Kasama po ako. Kasali po ako sa group niyon at isa po ako sa mga admin. And ito po yung unang-una naming and masasabi kong successful na collaboration namin. Nakikita nyo naman po, ang laki po ng reads ko dahil yan po yung unang-unang na parang napansin, ganon. Ito na po yung Dear Chocolate Box. Sobrang light lang po ng story. Hindi ko sure, pero light po yan. And more on comedy rin naman po siya. Dear Chocolate Box po, lowbat na pala ako. Ang Dear Chocolate Box po is completed na po yan. Kung gusto nyo pong basahin, pwede rin naman po. Kung hindi, okay lang din naman po. And next, ang 52 Weeks With You, completed din po yan. Kaya lang, sobrang dami ko pong error dyan. Sobrang raw lang po talaga ng story na yan. Pero marami pong nagbabasa, nakikita nyo naman po, 8.58. Hindi ko po siya masyadong napopromote, pero napapansin po siya. Ibig sabihin, gusto nila yung story. Kaya lang, medyo nagigilty pa ako kasi hindi po talaga siya ayos. As in, magulo po yung pagkakasulat ko dahil yun nga po, pangalawa siya sa story at hindi pa ako ganun ka marunong talaga nung time na sinulat ko siya. So, wala pa akong time mag-revise. And thank you pa rin sa mga nagbabasa and nakasupport sa story ko na to. Next, yung Back Into My Arms Again. Ito po yung pinakaunang-una talaga. Kaya, parang medyo, kung babasahin ko siya, nakikringe ako talaga. Pero hindi ko siya ma-unpublish kasi may mga nag-add na sa library nila and parang nakakahiya naman kasi gusto nilang basahin tapos bigla akong unpub. Kasi completed na rin to guys. Hindi lang talaga siya as in na revise. Pero
okay na siguro yan. Saka na pag may balak na siguro akong gawing physical book, yung mga books ko, pwede na siguro siyang i-revise. Itong Love Letters I Never Sent, medyo related kasi siya sa totoong buhay. And itong Love Letters I Never Sent, ano po siya, sinali ko po siya sa 8 letters nun, and unfortunately, hindi po siya napili na maging physical book kasi aminado naman ako na medyo magulo talaga siya. Aminado naman po ako na hindi talaga siya maganda kasi medyo magulo pa po yung pagkakasulat ko dyan. Pero nakapublish po siya dito sa Wattpad kasi sayang naman kung nakatambak lang. And Letters and Tears naman po is collection lang po yan ng tula. Kasi before ako nagsulat ng novel ay nagsulat talaga ako ng tula. So, parang short story compilation. Parang puro horror yata yung mga nandito. Wait, tingnan natin. Puro ano talaga siya. Puro siya horror. Yan. Monster in Disguise, What Happened to Cherry, Last Trip. Ito yung Last Trip, mga ano po yan, mga non-fiction po yung pangalan ulit. Pandora, ang babae sa Wawadam, mga nakadraft sa po yan kasi hindi ko, wala lang. Itong Benny McComb, sinali ko siya sa anthology ng UWW. Dapat ipapublish siya as physical book pero hindi ko alam. Hinintay ko kung kailan. Wala pa kasing update eh. Anthology po yan sa UWW. Lahat po ng members na sumali. Kasali is not silly. Ito po yung robot. Ay, hindi ko na pala muna ikukwento kasi yung mga naka-drafts po is babaguhin ko pa. Dark. Etong untitled story. Wala na po yan. Oh! So, yun po. So, yun lang muna sa ngayon. Thank you po and support niyo po sana itong bago kong story. Sinulat ko lang po siya, pinublish ko siya kasi nga sabi ko pagka hindi ko siya sinulat ay mawawala lang siya sa utak ko. May stuck lang siya doon at tapos nakaka-overwhelm po yung ganun. So, yun lang po. Thank you po and bye!